Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah, Lord. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad,
Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen po. So tayo ngayon po, dadako naman po tayo sa ating prayer items. Tinatawagan ko po si Josh Pisco din po para sa prayer items number 4. Magandang gabi po sa bawat isa. Rinig mo yung mic ko, Harold? Loud and clear po. Sige po. Ayan, thank you. Sige po, start po tayo sa ating prayer point. At this moment, we will pray for a spirit-directed program. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Idulog po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Father God, we praise you, we glorify you, Panginoon God, we honor you, Panginoon God. Sa gabing ito, sa mga oras na Lord God, dinadakilan namin ang iyong pangalan, Lord God. Lord, sa mga oras na ito, Lord God, we come before you, Lord, with humble hearts, Lord God. We seek your guidance, Lord God, and anointing, Lord God. Lord, sa mga oras na ito, Lord, I pray, Lord God, for a spirit-directed program, Lord God. Lord, pour out your spirit, Lord God, and anointing, Lord God, sa program na mangyari sa aming, sa gaganapin, Lord God, na anniversary ng JL Santa Maria, Lord God. Lord, uh, uh, you direct us, Lord God, by your wisdom, Lord God, and empower us by your presence, Lord God. Kayo po ang siya manguna, Lord, sa bawat isa sa lahat, Lord, ng kikilos, lahat ng mga workers, lahat ng mga minister, Lord God. Kayo po ang siyang manguna, kayo po ang siyang mataas at madakila, Lord God. I pray, Lord God, na yung flow ng lahat ng gagawin namin, Lord God, sa oras na yun, sa araw na yun, Lord God, ay maging smooth, Lord God, maging maayos na, Lord God, nang walang kahit anumang gawa na kaaway, Lord God, sa mga oras pa lamang na to, Lord God, we rebuke lahat ng gawa ng kaaway, Lord God, sa darating na anniversary, Lord God. We pray, Panginoon, Lord God, that you will cover us, Lord God, with your holy blood, Panginoon, Lord God, sa araw na yun, Lord God. And also, Lord God, we pray for the unusual move of the Holy Spirit, Lord God. Lord, I pray that your presence be felt, Lord God, and your power, Lord God, ay ma-demonstrate, Lord God, sa pamamagitan ng mga signs, Lord God, ng wonders, Lord God, ng miracles, Lord God. Pour out your miracles, Lord God, sa amin, Lord God. And so that your glory, Lord God, ay ma-reveal sa bawat isa sa amin, sa lahat ng taong naroon, Lord God. Lord, uh,
lahat ng prayer nito, Lord God, ay alam po namin, Lord God, na narinig niyo po, Lord God, at sa mga oras pa lamang na to, Lord God, ay tinupad mo na po, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, you also guide us, Lord God, uh, sa lahat ng gagawin namin, Lord God, sa araw na ito, Lord God, ay dalangin ko rin po, Panginoon, Lord God, na ikaw lamang po ang siyang madakila, Lord God, at hindi aming mga sarili, Lord God. Lord, you also grant us with faith, Lord God, to believe for the impossible, Lord God, and boldness, Lord God, na ma-declare namin ang goodness mo, Lord God, sa lahat ng tao, sa lahat, Lord God, ng mga kasalubong namin sa araw, Lord God. May our program, Lord God, ay ah, mapuno, Lord God, ng inyong love, Lord God, ng healing, ng redemption, Lord God. Maraming maraming salamat, Panginoon, Lord God, and alam namin, Lord God, na ang mga prayer na ito, Lord God, is dininig mo na po, Lord God. Ngayon pa lang, Lord God, sa mga oras nito, we claim the victory upon your name. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Nandito po ba si Samantha po? Prayer points number 5 po. Sige po, tayo po yung mukot pumikit. Panginoon, maraming maraming salamat po. Unang-una sa lahat, Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa blessings po na binibigay niyo, Lord God, sa pang-araw-araw, Panginoon. Lord, sa ngayon po, Panginoon, ikaw na po ang bahala, Lord God. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang pray and fasting nito, Lord God. Wala pong gawa ng kaaway, dapat manguna sa oras na ito, Panginoon. Ikaw na po ang bahala, Lord God, sa connection, sa internet po namin, Panginoon, sa bawat isa na naririto, Lord God, ang mga anak mo, Panginoon. Lord, ikaw na po ang bahala, Panginoon. Ikaw po ang mag-provide ng aming kalakasan, especially sa internet, Lord God. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Naway wala pong maging kahit anong problema, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Naway ang presensya mo lamang, Lord God, ang mauna sa bawat isa, Panginoon. And Panginoon, ikaw na po ang bahala, Lord God, sa social media coverage, Lord God, na ikaw na po, Panginoon, patnubayan niyo po ito, Lord God, ng iyong makapangyarihan, Lord God. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, at sa mga venue, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, sa bawat isa po na naririto, Lord God, pagkaingatan niyo po sila, Panginoon, and ikaw na po ang bahala, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Naway, balutan niyo po ang bawat isa ng iyong makapangyarihan, banal na dugo, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. Maraming salamat po sa araw na to. Nagkaroon po ako ng isang opportunity na mabot po ito ang prayer point number 6, Lord. I pray, Lord, ang prayer point na ito, Lord. Uh, bawat panalangin po ng mga prayer points na ito, Lord, even though sa prayer point 4 and number 5, Lord. At ito pong prayer point number 6, Lord. I pray, Lord, sa mangyayari pong anniversary, Lord. I pray, Lord, na magbigay po kayo ng excellent na weather, Lord, na hayaan niyo pong matanggal po lahat ng masamang weather, Lord, na hindi po umulan, Lord, na maging maganda po ang weather sa araw na yon. Umaraw lang po, Lord, na maging hindi po gaano sobrang init, Lord, at hindi po umulan, kundi maging sakto lang po ito para po sa mga taong a-attend po, Lord. And I pray, Lord, sa divine protection, Lord. I pray, Lord, na sa mga pupunta, Lord, kayo po ang
Bumotekta sa kanila, Lord. Hawiin niyo pa ang mga daraanan nila, Lord, sa mga darating, Lord. I pray, Lord, na kayo po ang bahala sa kanila, Lord. Magprotekta sa kanila. Kayo po ang mag-provide ng kanilang sasakyan, Lord, na pupuntahan po nila, Lord. Papunta po sa mismong anniversary, Lord. And I pray, Lord, na sa provision, Lord, sa lahat ng pangailangan po ng communities, Lord, sa lahat po ng pagmitingan po nila, Lord. I pray, Lord, na masaksit po nila ito, maibigay po ng lahat ng napag-meeting, Lord, accomplish po nila ito ng isang buo, Lord, and sa transportation po mga transportation po na makuha po namin, I pray, Lord, na hindi po kami mahirapan po sa pagkuha po ng transportation, Lord, na magagamit po namin sa mismong anniversary, Lord, na wala pong magiging aberya, wala pong magiging problema, wala pong magiging kahit anong ah sakit sa ulo sa mangyayari po sa pagkuha po namin ng transportation, Lord, at wala pong patuloy na po itong protektahan, Lord, sa mga sasakay po dito, Lord. Kayo po ang magbigay ng protection sa kanila, Lord. Hawiin niyo po ang daraanan nila, Lord, na sa mga transportation, Lord, na magsusundo at darating pa po, maghahatid pa po sa church na yun ay maging safe po sila, maging ligtas po sila sa pagdating po sa church. And I pray, Lord, sa mga food committee, Lord, I pray, Lord, na sa bawat ihahanda po nila, Lord, sa bawat preparation po nila na gagawin, Lord, I pray, Lord, na kayo pang magpala po sa kanila, Lord, sa kanila pong ihahanda, Lord, at bigyan niyo po sila ng lakas, Lord, na makapaghanda po ng mga pagkain for the attendees, Lord, sa mga darating pong tao, Lord, sa mismong anniversary, Lord, na ito po ay wala pong magiging aberya, wala pong magiging problema, wala pong magiging kakulangan po sa budget when it comes to food po, Lord. And I pray, Lord, sa mga social media advertisement, Lord, sa mga mangyayari pong layout, design, posting, Lord, sa mga post sa mismong anniversary, Lord. I pray, Lord, na sa mismong anniversary, Lord, ay kumalat ito, Lord, na mag-apoy ito, kumbaga, ito ay maipakalat po sa bawat tao even though hindi man po nila ito hindi po sila naka-attend po physically makita man po nila ito online maiparamdam po na yung anniversary na yun, Lord, ay isa pong mahalaga po na event, Lord, na iyo pong ibinigay po, Lord, na inilaan sa JNL Santa Maria, Lord, na sa mismong anniversary na yun makikita po ah, yung lead niyo po yung word na gusto niyo po iparating sa mga tao, Lord, sa mga attendees, Lord, na may gusto po kayong iparating sa puso niyo, sa puso at isipan nila, Lord. And I pray, Lord, sa mga guests po darating, Lord, kayo po ang magbigay ng protection sa bawat isa, Lord. Makarating po sila ng ligtas at sa mangyayari po sa man din po, Lord, I pray, Lord, na wala pong magkaroon ng aberya sa connection po sa pagpo-post po nila, Lord. Magaganap pa pong sa mangyayari pong live na mangyayari wala pong internet connection problems, Lord. Kayo po ang mag-aalis po nito, Lord. Alam po namin, Lord, na ihahatid niyo po ang inyong salita, Lord, ng maayos, ng isang magandang salita at isang ah, na maipaparating niyo ito sa tao ng buong puso, sa isipan nila ng maintindihan nila itong maigi, Lord. And I pray, Lord, sa mangyayari pong production po, Lord, ng Inlands, Lord. I pray, Lord, na sa mangyayaring production na to, patuloy niyo pong ilid sa kanila, Lord, kung ano man po yung gusto niyo pong ipakita po sa mga tao, Lord, kung ano man po yung mismong mga nangyari, Lord. I pray, Lord, na bigyan niyo po sila ng lakas, Lord, ng pag-unawa sa mismong mangyayaring production, Lord, na magawa po nila ito ng clean, Lord, ma-execute po nila ang bawat steps na mangyayari, Lord, and sa mga ah, sa buong production po na magaganap po nila, masasayaw po nila, Lord, ma-execute nila ito magiging at matapos nila ito ng buong buo nang wala pong ma-aksidente, Lord, na magagawa po nila ito wholeheartedly, Lord. And I pray, Lord, sa mga event coordinator, Lord, sa budget po ng finance, Lord. I pray, Lord, na wag niyo po hayaan na mawalan po sila ng ah, financially, Lord, na kayo po ang magpapala sa kanila, Lord. Kayo po ang magbibigay ng needs po ng bawat isa, Lord. And I pray, Lord, sa mangyayari preparation at presentation, Lord, alam po na
kayo po ang piliin po na maayos po namin ito, na magawa po namin ng maigi, na magkaroon po kami ng magandang preparation, Lord, na makuha po namin ito ng maayos, Lord, ayon po sa inyong kagustuhan, Lord, at mailid po kami sa tama pong spiritual preparation, Lord. At alam po namin, Lord, sa pag-minister po namin sa anniversary ay hindi lang po ito basta-basta hindi po yung pagod, hindi masasayang yung pagod namin. When it becomes to you, Lord, alam po namin, Lord, na ang paglilingkod po sa iyo ay wala pong masasayang sa aming mga pagod dahil alam po namin to, Lord, na nandiyan ka po at hindi niyo po kami papabayaan. And I pray sa buong mga prayer points, Lord, kayo po ang mag-seal po nito, Lord, kayo po ang dumulit sa mga panalangin namin. I know, Lord, na hindi pa alam po namin ito pinagpe-pray, kumikilos ka na po, Lord, kumikilos ka na po sa mga minuto ito, sa oras na ito. Alam po namin na dinudulog niyo na po ang panalangin po namin, Lord. Patuloy po kaming nananalangin, Lord, sa mga mangyayari pa po, and I know, Lord, na ang bawat isa po ay magpapala at ang bawat isa ay hindi po mapapabayaan dahil alam po namin, Lord, na gagawa ka po ng himala at gagawa ka po ng mga mga bagay na imposible sa mismong araw to at sa mga paparating pa pong araw bago po mag-anniversary, Lord. And we entrust to you everything, Lord. Tinataas ko na po sa inyo ang lahat at binabalik na po namin ang pinakamataas na papurit pa sa salamat pagsamba sa Panginoon Jesus. Amen. So ngayon po, ihanda po natin ang ating tenga para po sa ating pakikinig sa ating banal na buhay na salita po ng Diyos. Tawagan ko po si Pas Abby para po ipamansaya sa atin po ang ating Praise the Lord, magandang gabi po sa inyo. Kamusta po? Kamusta po, everyone? Good evening po. Good evening po sa lahat. Hello po. Good evening po, Pastor. Good evening po, Pasabi. Hi. Good evening po. Good evening po, Praise Pasabi. God. Good evening po sa lahat. Kamusta po? Okay naman? Buti Okay naman po ba? Thank you po sa mga sumagot. Ngayon po ay ating pang 8 araw ng 21 days and fasting, and we hope and we pray na lahat po ng mga workers po natin ay talagang pumasok sa GMeet everyday para po makinig po ng salita ng Diyos. Dahil alam po natin na kailangan po nating maghanda before the anniversary. Amen po ba? At ito po yung lagi po nating pinapaintindi po sa lahat na hindi po tayo katulad ng mga tao sa mundong ito na kahit walang preparation, spiritual, sa ating pong mga buhay ay pwede nang kumilos. Tayo po ay mga Levita at yung mga Levites po ng ating Panginoon ay before po talaga sila pumasok sa pinakabanal na ano po, Holy of Holies, ay kailangan po talaga nilang humingi ng tawad, ayusin yung kanilang buhay. Kasi nga po, ang pinaglilingkuran po natin ay makapangyarihan sa lahat. So, ngayon po, ay magtulong-tulong po tayo na even po yung mga wala pa po tayo sa ano, hindi po tayo nakakaangat sa 80.
Ang workers po natin sa main is 148 kung hindi po ako nagkakamali. And then sa kay Pungo is 30. Sa Pulong Buhangin ay 60, tama ba? 60. And sa Guyong, hindi ko po alam kung ilan po yung workers doon. So, pag tinotal po nating lahat, lagpas pa po tayo sa 200. Lagpas pa po tayo sa 200. Pero po, ang mga nandito lang po sa 21 days prayer and fasting ay average 70 lang po ng mga manggagawa. So, ito po ay binibigyan po natin sila ng pagkakataon dahil seryoso po tayo sa ginagawa po nating prayer and fasting. Seryoso po tayo sa paghahanda bago po mag-anniversary. Hindi po kasi biro na i-please ang puso po ng Panginoon. So, if hindi po sila a-attend with all of their hearts at kung hanggang dulo ay wala pa rin po sila, I'm sorry to tell you, I'm sorry to tell them, hindi po sila makapag-minister sa darating po na anniversary. Dahil, again, hindi po tao ang pinaglilingkuran natin, si Lord po yung pinaglilingkuran natin. Ngayon po, medyo nagkakaroon po tayo ng challenge regarding pong attendance dahil yung iba po ay nag-a-attendance sa chat box. So, kung tayo po ay regular binivisit po natin yung atin pong mga GCs, ay mai-inform po tayo na yung link, yung sinesend po ng mga man natin na link for our attendance, yun po yung counted as attendance. At nakikita ko po doon mismo yung mga nagsasend, nagsasubmit ng kanila pong attendance. At yun nga po, nasa average lang po na 70. At may mga tao din po doon na wala, pero uma-attend daw po sila ng prayer and fasting. Siguro po ay sa chat box po kayo nag-a-attendance. Kasi hindi ko po makita yung pangalan nyo eh. Ngayon po, binibisita ko po yung kada ministry. Tinitingnan ko po kung uma-attend po ito. Na-attend po itong worker na ito. At kung sino pong worker ang hindi uma-attend. So, hindi po dahil sa requirement, hindi po dahil sa naghihigpit po tayo. Minsan po sa spiritual life po natin, kailangan natin ng disiplina. Amen po ba? Disiplina. Hindi po laging bait, hindi po laging nauunawaan. Minsan po sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan natin ng disiplina. Kasi nga po, again, hindi po tao yung pinaglilingkuran natin at pinaghahandaan natin dito, kundi po ang Diyos, si Jesus Christ na makapangyarihan sa lahat, na minahal po tayo at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. So napakahalaga po ng paghahanda. Kaya ngayong pong 8th day po ng ating anniversary, may pagkakataon pa po ang mga manggagawa at lahat po ng mga head dito ay sabihan niyo na po yung mga ano po natin, yung mga workers po natin kasi hanggang 8 absent lang po tayo for 21 days. Hanggang 8 absent lang po tayo or else po hindi po sila makakasama sa atin pong anniversary. Siguro naman po kailangan natin mag-meet halfway, tama po ba? Uunawain po tayo pero may responsibility rin po tayo as worker ng ating Panginoon at ng JIL Church Santa Maria. I pray po na maunawaan nyo rin po ang leadership. Amen po ba? So, ngayon po is exhortation on marriage and family. So, dahil pinapahalagahan din po natin talaga ang pamilya. Hindi po pwedeng mawala ang pamilya sa atin. So, bukod po sa pamilya ay yung marriage or yung mga asawa po natin. So, sabi po sa Psalms 127 verse 1, pwede po nating basahin, unless the Lord's labor in vain. Wala po tayong magagawa. Kailangan po talaga na si Jesus Christ ang maging sentro ng ating pamilya. Kailangan po na maitaguyod po natin yung salita ng Diyos sa loob ng ating pamilya. Na ang mga mamumuno po ay yung padre de pamilya, yung tatay, kasi siya po ang head ng family.
So, kailangan ma-introduce ang salita ng Diyos sa loob ng pamilya. Kailangan po malaman ng lahat ng family members po natin ang salita ng Diyos. Kasi po, pag hindi ang Lord ang nag-build ng tahanan po natin, sabi po dito, the builders labor in vain. Kaya prone po tayo sa mga problema, sa mga ah, pagsubok or sirang pamilya dahil hindi po ang Diyos ang nagtatag ng pamilya natin. So for introduction, marriage and family are God's design. Alam naman po natin yan sa Book of Genesis, talagang ang babae at lalaki at ang pagpapakasal, ang marriage, ang pamilya ay disenyo po ng Panginoon. So foundational to both the church and society. So sabi po dito, a strong Christ-centered family becomes a reflection of God's love, unity, and grace. Ang matatag daw po at kung si Kristo ang sentro ng pamilya, nagre-reflect po ito ng pag-ibig ng Diyos, pagkakaisa, at habag po ng ating Panginoon. So the enemy seeks to attack families. Gagawin at gagawin po talaga ng kaaway na i-attack ang ating pamilya. Gustong-gusto niya na masira ang pamilya. So knowing that divided families can lead to broken communities, and weakened faith. Kasi alam na alam niya na kapag nawasak ang pinag-aaway ang mag-asawa, traumatic po ito para po sa mga anak. At hindi din naman po natin pwedeng sabihin na okay lang ito sa aking mga anak. Tanggap ito ng aking mga anak na kami ay maghiwalay na, kami ay may kanya-kanya ng kwarto at hindi na kami nagsasama sa iisang bed. Hindi po ito normal at hindi po ito disenyo ng Panginoon para po sa ating pamilya. Ang gusto pong makita ng Diyos, ang gusto po nating makita sa bawat pamilya po ng GL Santa Maria ay yung pagkakaisa at pagmamahalan po ng bawat pamilya. So hindi po tayo papayag na i-attack ng Panginoon ang ating pamilya. Agree po ba kayo doon? Amen. Yung isa sa mga malaking effect po nito is pansinin po ninyo, ang most na problema po ng mga manggagawa ay pamilya. Tama po ba? Kasi okay lang saktan tayo ng iba, pero pag ang pamilya na, sobrang nagiging mahina na po tayo. So nagre-resolve po ito ng weakened faith. Weakened faith. So, humihina po yung ating pananampalataya. So, this is why it is essential to cover our families in prayer, seeking God's protection, unity, and peace over our homes. Ang tanong ko po sa inyo ay ilang beses po ba nating naipapanalangin ang ating pamilya? Araw-araw po ba pinagpe-pray po natin ang ating pamilya? Pinagpe-pray po natin for God's protection? Yes, siguro po, protektahan niyo po ang aking pamilya. Pero naipagpe-pray po ba natin yung pagkakaisa ng bawat pamilya at yung kapayapaan sa loob ng tahanan? Siguro po sa WIN, nandito po ba si Sister Luisa? Di ba po nagta 24 hours prayer po tayo na yung mga nagpe-pray ay pinagpe-pray din po nila and yung ministry ay pinagpe-pray din po nila. Siguro po sa bawat oras or minuto na inilalaan po ninyo sa pagpe-pray po ninyo ay nawa maisama po natin yung pamilya ng bawat workers. Amen po ba? Isama nyo na po yun sa prayer items, yung pamilya po ng bawat workers. So, number 1 po, marriage, a covenant of love and sacrifice. So, in the Bible, marriage is described as a covenant relationship between a man and a woman. So, designed to reflect the relationship between Christ and His church.
ang marriage daw po is between man, yung relationship, yung relationship and covenant between man and woman. Na nagre-reflect din po ito na kung paano mahalin ni Kristo ang church, ang simbahan. So in a world that often sees marriage as temporary or disposable, we must remember that God's design for marriage is permanent. Sabihin nyo nga po, permanent. Hindi po ito na kapag nag-away tayo ay maghihiwalay na po ang mag-asawa. So, since ito po ay disenyo ng Panginoon, ang marriage ay disenyo ng Panginoon, ay panghabang buhay na po ito. Amen po ba? So, wag po tayong gumaya sa mundo na ang divorce po ay very common na. Kaya po, okay lang sa kanila magpakasal kasi may divorce naman. Amen po ba? May divorce naman. So, alam na alam po natin na hindi po ito kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Hindi po siya kalooban ng Panginoon. So, ang pagdi-divorce ay, again, hindi po kalooban. So, ang marriage po ay hindi siya temporary lang. Kaya po napakahalaga na ibalot po talaga natin sa panalangin yung atin pong asawa, ang atin pong buong pamilya, at para sa mga walang asawa, ay ipanalangin po natin na ihanda ng Lord. Kasi lifetime na po na pakikisamahan mo yung tao na yon. At kung meron mang kapangitan, ay kailangan po nating tanggapin. Amen po ba? Kasi nga po, permanent po ito. At ito po ay kalooban po ng Panginoon. So ano po yung dapat nating ipanalangin? So number 1, pray for unconditional love. So that husbands and wives would love one another deeply as Christ loved the church. So unconditional. Hindi po yung mamahalin natin yung asawa natin yung babae, kapag pinagsilbihan niya ako. Hindi ko siya kayang mahalin kasi hindi naman niya ako pinagsisilbihan. Hindi po ganon. Unconditional love na kahit po matanda na yung atin pong mga asawa, kahit kulubot na sila, kahit hindi na sila ganon kagwapo dati nung mga bata pa kayo, kahit hindi na po siya ganon ka-sexy at ganon kaganda nung mga bata pa kayo, unconditional love, mamahalin at mamahalin mo nang wala kang hinihinging kapalit. Amen po ba? So pray for unconditional love. Pray for unity, that marriage will be strengthened against division and that couples would grow in oneness of heart and mind. I believe po na makikita po ang unity kapag po nag-uusap-usap ang pamilya. Kapag po ine-explain ng lahat ng bagay, ipinapaunawa ang lahat ng bagay. Amen po ba? Lalo na po, dapat nag-uusap po ang mga mag-asawa. Minsan po kasi, kapag po may napansin si misis, tapos po hindi alam ni mister na meron pala siyang nagawa at sumama ang loob ni misis, eh, hindi na po sasabihin ni misis. Kasi bakit? Pag nagsalita siya, magagali lang sila ng isang puso at ng iisang isip ang mag-asawa. Yung right design po ng Panginoon para sa husband and wife, na yung husband, you really need to love your wife. Hindi lang po nung time na bata sila. You really need po na ipakita sa kanila na kahit mataba na sila, kahit di na sila sexy, mamahalin niyo pa rin po sila. Amen po ba? Tapos, maraming mga times na sana bigyan naman natin, mag-alat naman tayo ng time para magpaganda po yung mga misis natin. Amen po ba? Amen. Kasi nasa pangangalaga din po ni Mister
kung gaano kaganda si Mrs. So, kailangan po talaga natin i-work out ang relationship po natin. At yung trabaho naman po ng asawang babae, para magkaroon po tayo ng unity, is magpasubmit po tayo sa asawang lalaki. Yun po yung gusto nila yung respeto ba, na ako ang leader ng family na to, dapat siya po talaga, kinoconsult natin siya, at siya po talaga yung nagdidesisyon. Ngayon po, hindi naman po porket ganun, ay hindi na po natin papakinggan ang ating misis. Kasi nga po, a happy wife is a happy life. Pag masaya po ang asawa nating babae, masaya po yung buhay natin. Gagaan po yung buhay natin. So, let us pray for unity. And then, pray for healing. Where there is brokenness or conflict, that God's grace would bring restoration and reconciliation. Panalangin po natin na mahil po yung mga puso po natin. Amen po ba? Na sana po kapag nag-open yung isa po sa inyo, or nag-open po ang anak po ninyo sa inyo, sana nandun po yung pangunawa, sana nandun po yung pagmamahal, sana po wag agad judgment, wag agad na ito ka na naman, pinag-usapan na natin. Wag po sanang ganun. Sana nandun yung pangunawa. Sige, sige Han, makikinig ako sa'yo. Sige anak, makikinig ako sa'yo. Ano ba yan? Ipaunawa mo sa akin. Tapos magpalitan po tayo ng conversation hanggang sa maunawaan po ninyo ang isa't isa. So, ipanalangin po natin yung healing, yung restoration, and yung reconciliation po sa bawat pamilya. Pangalawa po, the role of families in spiritual formation. So, the family is the primary place where faith is nurtured and spiritual values are taught. Parents are called to raise their children in the knowledge and fear of the Lord. Sana po yung pamilya po natin, doon po sana nagsisimula na i-nurture natin yung pananampalataya, tsaka yung spiritual values ay maituro po natin sa lahat ng miyembro ng pamilya. Kasi po ang nangyayari, sa church lang natututo ang bawat isa. Kung wala pong Bible study sa loob ng pamilya, ay mahihirapan po tayo pagdating sa ganitong mga bagay. Dapat yung family po is the primary place where faith is nurtured and spiritual values are taught. Na dapat ang mga parents ay pinapalaki natin ang ating mga anak ng may takot sa Panginoon. Kasi sabi po sa Deuteronomy 6 verse 6 to 7, and these words that I command you today shall be in your heart, you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Napaka-crucial po ng pagtuturo sa ating pong mga anak na since sila po ay ipinanganak hanggang I think 6 years old or 7 years old, dapat lahat po ng dapat ituro, mabubuting commandment ng Panginoon, ay dapat na ituro na po natin sa ages po na yon. Kasi po, kapag lumagpas na po doon, definitely hihirapan na po tayo. Kasi kung ano yung naituro mo, kung ano yung ipinapakita ng mga magulang, yun din po yung gagayahin ng mga anak. Kaya po, kahit sabihin natin na, huwag kang magsisinungaling ha, pero kapag dumating na yung pinagkautangan mo, anong sinasabi mo sa anak mo? Huwag mo sasabihin na nandito ako ha. So, anong tawag po doon? Kasinungalingan. Pero ang sinasabi po natin, huwag kang magsisinungaling. Ang pinaka-best na teacher po is ipakita natin in our words, in our conduct, kung anong gustong values ang ituro po natin sa kanila. So, yung values po, na naayon po sa salita ng Diyos. Amen? Kasi isa po yan sa commandment ng Panginoon turuan natin. Palakihin natin ng may takot sa Diyos ang ating pong mga anak.
Amen po. So, as a church, we must recognize that strong, healthy families lead to strong, healthy churches. So, lagi pong nakadikit. Amen po ba? Kapag po tayo ay merong strong, healthy families, meron din po tayong strong, healthy church. So families that pray together, worship together, and seek God together create an environment where faith flourishes. Amen po ba? Kasi dito din natin natuturuan ang ating mga anak, lalo na po pag may mga testimonies. Ako po yung humahanga sa mga magulang na kahit may kakayanan po sila, natuturuan po nila pagdating sa finances ang kanila pong mga anak. Hindi po nila ginagawang spoiled brat na kung anong gusto, bibilin. Kumbaga, tinuturuan nila, alam naman po natin na may kaakibat na pagpapala ang pag-o-honor at pagrerespeto sa magulang. Kahit sino pa sila, magulang pa rin po natin sila. Amen po ba? Amen ba mga KKB? Magulang pa rin natin sila. At para naman po sa mga magulang, ay sana po unawain po natin ang atin pong mga anak. Matuto po tayong makinig. Amen po ba? Makinig po sa kanila. Kasi kung di po tayo makikinig, lalo na po sa kanila, baka sa iba po sila humingi ng tulong. Instead po na sa family sila lalapit, sa magulang sila lalapit, dahil natatakot sila sa judgment, natatakot sila sa magulang nila, hindi na po sila lalapit sa magulang, lalapit na lang sila sa barkada. So napakahalaga po talaga na ah, na may unity ang pamilya na nandun yung pag-ibig, pang-unawa, at pagmamahalan sa isa't isa. Kasi nakakaapekto po ito sa bawat isa po sa atin. So ano naman po yung pagpe-pray po natin? Pray for parents that they would have wisdom and grace as they lead their families in faith, teaching their children the ways of the Lord. So panalangin po natin ang atin pong mga magulang na yung wisdom, yung grace sa paglilid po ng family, lalo na po ang mga father, ang haligi ng tahanan. Siyempre, hindi din naman natin pwedeng isang tabi ang ilaw ng tahanan. Kasi most of them, sila po yung nagbubuklod po talaga sa family. And sila din po yung nagbabudget. Tama po ba? Sa family. So, both of them ay kailangan na ipanalangin po natin na maituro nila sa kanilang mga anak yung way ng ating pong Panginoon. And then pray for children that they grow in their love for God and desire to serve Him from a young age. Huwag po nating ipagdadamot ang ating pong mga anak kung sila po ay naglilingkod sa Panginoon. Dahil po alam naman po natin na ang ating mga anak ay regalo po ng Diyos. Amen po ba? Dinedicate po natin yan sa Panginoon. Kaya po hayaan po natin sila na maglingkod sa Diyos. Dapat po balanse lang. Ngayon naman, sa mga anak, huwag naman yung mapapabayaan na natin yung responsibility natin sa loob ng tahanan. Amen? So, ang ganda-ganda ng testimony natin sa loob ng church. Pero pagdating sa tahanan, di ka nag-uurong. Lagi kang naglalaro. Di ka nag-aaral. Diba? So, dapat nagwo-work hand in hand po talaga tayo. Hindi lang parents ang mag-a-adjust, pati children, para lang po ma-unite ang buong pamilya. So ito na nga po yung pangatlo, pray for family unity. That families would prioritize time together in God's presence, building strong bonds of love, faith, and support. Amen po ba?
na magkaroon tayo ng time para po pag-aralan ng salita ng Diyos. Amen po. Para ma-build po yung love, faith, and support po natin sa bawat isa sa atin. And pangatlo, protecting the family from external and internal attacks. So, hindi naman po tayo ignorante na hindi natin alam na may kaaway. Alam na alam natin na may kaaway. Agree po kayo? At yung kaaway, wala siyang ginagawa kundi sirain tayo personal, sirain ang pamilya natin, sirain din ang ministry natin. Kasi nga po, pag sira tayo, sira ang ministry, sira ang pamilya, mababalam ang pag-share ng gospel. Amen? Kasi magwi-weekend yung faith. Kasi magpapadala tayo sa problema ng mundong ito. Hanggang sa nakikita na natin, napapabayaan na natin ang role natin sa pamilya. Napapabayaan na rin natin ang role natin sa ministry. Amen po ba? So talagang wala siyang ibang goal kundi sirain tayo. Sirain ang pamilya. So the enemy seeks to sow discord, division, and destruction within families to keep them from fulfilling God's purposes. Kaya kung matalino po tayong tao, di po natin hahayaan na dahil sa mga problema na ito, ay mahinto po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Naalala ko po yung dati na namatayan po ako. Dalawa po yung namatay sa akin eh. Una po yung tatay ko na nung January. Tapos sumunod po yung asawa ko naman. Alam niyo po, kinakausap ko po ang Lord, kinakausap ko din po yung kaaway. Sinasabi ko po sa kanya. Kasi hindi po matagal yung, ang tawag dito, yung pag-grieve ko po. Kasi ang ano ko po sa Lord, gusto ko ipakita sa Lord na kahit ganito yung nararanasan ko sa buhay, ayokong magtagumpay ang kaaway na pahintuin ako. Kaya binangon ko po talaga yung sarili ko, kahit sobrang hirap. Tapos namatayan pa po ako ng yung unang aso ko, na nandun po ako sa gitna ng matinding pagsubok, hindi lang po sa family, pati po sa ministry, sabay-sabay po lahat yon. Pero sabi ko sa Lord, Lord, hindi ko hahayaan na na dahil po sa namatayan ako ay mawawala ako sa ministry. Pero aaminin ko po sa inyo, nung dumagdag na po yung isa ko pa pong problema. Kasi sobra ni. Kumbaga parang sobrang, alam mo, hindi ako tinatantanan ng kaaway nung one year na yon, yung 2021, year 2021. Pero salamat po dahil may mga ginamit ang Lord para ibangon ako muli. Yung mga kaibigan ko sila Harold. Kaya napaka-importante po talaga ng kaibigan. Panalangin ng mga tao na nasa paligid mo. Kasi sila yung magiging support system mo para maipagpatuloy mo yung gampanin mo or yung pinagagawa ng Lord sa buhay mo. Kaya huwag tayong papayag na mag-sow ng discord, division, distraction sa loob ng pamilya. Amen po ba? And even sa church po natin. Kasi it is crucial, sabi po dito, it is crucial for us to be vigilant in prayer. Kailangan po maging mapagbantay po tayo sa pananalangin, asking God to protect our marriage and families from both external and internal forces that seek to divide or harm them. Maging mapagbantay po tayo. Alam po natin yung tama't mali. Andyan po yung Holy Spirit to convict us. So, maging mapagbantay po tayo at tingnan po natin maigi
lalo na po sa panalangin. Amen po ba? Kung alam po natin na ito'y makakasira sa pamilya, ay mag-ask po tayo ng strength sa Panginoon na mapagtagumpayan po natin ang lahat ng bagay. Ngayon po kasi tinitira po ang pamilya sa pamamagitan po ng panloloko. Panloloko ng isa sa isa. So, wag po tayong papayag na dahil lang sa kagustuhan ng laman ay masisira po ang pamilya. Lust of the eyes, lust of the flesh, ay masisira po ang pamilya. Lagi niyo pong tatandaan, may mga anak kayo na nakatingin sa inyo. Na hindi po porket sinabi lang, okay kami, okay lang yun, ay tanggap na po nila ang sitwasyon. Dadalin at dadalin po nila yon hanggang pagtanda at hindi po nila makakalimutan yon. So, napakahalaga po nun. So, ano po yung dapat nating ipanalangin? Pray for protection, that God would shield families from negative cultural influences, temptation, and hindi lang po protection from harm. Amen po ba? Protection po sa temptation. Para po sa akin, napakahalaga po nito. Kasi pag na-destroy na po yung both parents, pag na-destroy na po sila, husband and wife, definitely destroy na po yung buong pamilya. Agree po ba kayo doon? So, kung hindi magbabantay ang mag-asawa, destroyed po ang family. And sana po i-work out po natin na huwag hanapin sa iba yung pagkukulang ng asawa. Amen? Huwag hanapin. So, paano po natin maibabalik yung dating pong pagmamahalan? Siyempre, with the help of the Holy Spirit, i-ask po natin. Mag-prayer and fasting po tayo. Kasi yung mga bagay na hindi tama, ialis na po natin sa buhay. Lumayo po tayo. Kung meron pong, kung natetempo tayo sa babae, i-block na po natin yon. Kung natetempo tayo sa lalaki, i-block na po natin yon. Huwag na po nating hayaan na maglagay po tayo ng room para sa kaaway na matempo tayo at mawasak po yung family natin. Pwede pong di alam yan ng marami, pero alam yan ng Diyos at dadating din po yung time na i-expose po tayo ng Panginoon. At masakit po pag na-expose ng Panginoon. Kaya po napakahalaga ng protection from temptation and protection from division and negative cultural influences. Ano pa po? Pray for peace, that homes would be places of love, joy, and peace of God even in difficult season. I-evaluate po natin ang ating tahanan. Tayo po ba ay nakakakitaan sa loob ng tahanan, nakakakitaan ng pag-ibig, joy, kaligayahan, at kapayapaan ng Diyos? Or sa loob ng tahanan, laging nag-aaway, laging nagtatalo? Diba po? I-evaluate po natin. Ngayon, kung ganun po yung scenario sa family, ay nakakapagod po yun. Very stressful po yun. Na example po, ang tatay pagod na pagod sa trabaho. Tapos pagdating po sa tahanan, mag-aaway pa po yung mag-asawa. Pagdating sa tahanan, mag-aaway pa yung magkakapatid. Very stressful. Instead po na ang tahanan, yun yung home mo na magpapapawi ng lahat ng pagod, ng stress, ng hirap, from school, from work, sa trabaho po natin, hindi nangyayari. Kaya ipapanalangin po natin na yung mismong tahanan po natin ay punuin ng Diyos ng pag-ibig, kaligayahan, at kapayapaan po ng Panginoon. Paano po mangyayari yun? Buksan po natin puso natin sa mga anak natin. Intindihin po natin ang bawat isa. Magkaroon po tayo ng activities. Mag-out of town po tayo. Ang gagawin lang po doon, mag-uusap, magtatawanan, magkukwentuhan, tapos walang cellphone. Kasi pag may cellphone, instead na spend mo yung time mo sa family, hindi mo nagagawa. Diba po?
Pero yung activity po na yon para ma-build yung relationship with each other ay nakakatulong din po para magkaunawaan po tayo sa isa't isa at ma-build po natin yung pag-ibig, kaligayahan at kapayapaan po ng ating Panginoon. And relying on God's strength. So, pag-pray po natin na manatili ang pamilya sa pananampalataya, na kahit may pagsubok, amen po ba, ay dumepende tayo sa kalakasan ng ating Panginoon. So, pang-apat po, raising a generation of godly families. Raising a generation. So, ang mga kabataan, the youth and the children of today are the parents and leaders of tomorrow. Amen po ba? So, nasa kanila po yung future eh. Sila po yung mga magiging doctor someday. Sila din po yung magiging asawa, magiging husband, magiging wife, magkakaroon ng mga anak. Sila po yung future. So, the example they see in their homes will shape their understanding of marriage, family, and faith. So, kung ano po yung pinapakita natin, kung ano po yung example na ipinapakita ng magulang, yun din po yung huhubog sa pangunawa po ng mga kabataan kung ano ba talaga ang marriage, kung ano ba talaga ang family, kung ano ba talaga ang. So, ang dami pong effect na mangyayari kapag hindi po talaga united ang pamilya. At sa pananampalataya, paano po ba manampalataya ang bawat pamilya? Tuwing dumadaan sa pagsubok, alam po ba yon ng ating pong mga anak? Maganda po. Para po sa akin, alam nila. Kasi po, para pagdating po sa family gathering, ay maipag-pray po ninyong lahat, maidulog niyo po sa Panginoon yung problema na yon. At kapag nakita po nila ang tugon ng Diyos, tataas po yung faith nila na grabe yung challenge ng family ko. Parang wala na kaming pag-asa. Pero nung nanalangin kami, bawat isa sa amin, tinugon kami ng Diyos. Hindi ba tinuturuan natin silang manampalataya sa ating Panginoon? So, ano yung mga dapat nating ipag-pray? Pray for godly examples, that parents would model Christ-like love and service for their children to follow. Again, whether you like it or not, parents, kayo po yung tinitingnan ng inyong mga anak. At susundan din po nila tayo in the future. Kaya nga po 'di ba kapag meron pong ang tawag dito, may mga joke na kapag babaero ang tatay, nakikita mo babaero din ang anak. Bakit kaya nagiging gano'n? Nakikita po kasi sa atin. Nakikita. Tas minsan may mga joke na pamilya ng mga ganong ano. So, hindi po siya maganda. Amen po ba? Na dapat ang maipakita natin sa ating mga anak na na mahal natin yung asawa natin. Tapos sa mga babae, inirerespeto natin yung ama ng tahanan. Nagse-serve tayo sa kanila. Tapos, pinapakita natin na tayong mga magulang naman ay
paano yung pakikitungo natin sa ating mga parents ngayon, kung buhay pa po yung parents natin, 'di ba? Kung anong nakikita ng mga anak natin, kung paano po pinakikitunguhan ng mga nanay nila, ang lola nila. Nagets niyo po ba 'yun? Yung nanay po ng parents nila, gano'n din po yung gagawin ng mga anak natin sa atin in the future. Kaya kung inaalagaan po natin, mga parents, yung nanay po natin ngayon, nakikita po ng mga anak natin yun. Kaya pagtanda natin, ganun din po yung gagawin nila sa atin. Pray for godly examples. Pray for future families. That our children would one day have strong, healthy marriages and raise their own children in the ways of the Lord. Diba po? Panalangin natin ang ating mga anak na balang araw magkaroon din po sila ng strong, healthy marriage and raise their own children in the ways of the Lord. Then pray for legacy, that each family would leave a lasting legacy of faith that impacts future generation. Amen po ba? Na yung family po natin mag-iiwan ng legacy ng pananampalataya. Ako rin po ay hanga sa pamilya na lahat naglilingkod sa Panginoon. Hanga po ko dun. Na hindi nyo lang po alam, nagke-create po kayo ng impact sa church. Ngayon po para sa atin, na ang pamilya natin ay hindi pa naglilingkod sa Panginoon, mag-pray po tayo. Iluhod po natin sila sa Panginoon. Na maging totoo yung salita ng Diyos that as for me and my house, yung sinabi ni Joshua, that as for me and my house, we will serve the Lord. Na hindi lang ikaw ang naglilingkod sa Panginoon, kundi ang buong pamilya po ninyo ay naglilingkod sa ating Panginoon. So panglima, the church role in supporting marriage and families. So as a church, we have responsibility to support, encourage, and equip families. So again, siyempre, nandito po ang JL Santa Maria para kung paano niyo po sila, ang tawag dito, kung paano po niyo sila palalakihin, kung ano po yung mga strategies na dapat po nating gawin. At gano'n din naman po sa mga anak. Kung paano po tayo magiging mabuting anak sa ating pong mga magulang. So this means providing resources for couples to strengthen their marriage, offering guidance for parents, raising children, and creating a community where families can grow together in faith. Ano po yung mga dapat ipanalangin? So pray for family ministries, that God would bless and expand the ministries that serve families in our church. Ipanalangin po natin na dumami. Amen po ba? Dumami po na ang bawat pamilya ay naglilingkod po sa Lord sa loob po ng ating church. So ano pa po ba? Ano pa po? So pray for community, that our church will be a place where families find support, encouragement, and fellowship. Kaya mahalaga po yun na tayo as a church ay mararamdaman po ng bawat pamilya yung support ng church natin, encouragement, and yung fellowship. Kaya maganda po yung ginagawa natin na every last Sunday is a family day. And I pray na talagang family day. Meaning, ito po yung pagkakataon na hindi lang po ang members, ang workers and pastors ang magkakasama, kundi each one of us, dadalhin natin yung family natin. Amen po ba? Para maramdaman nila yung support ng church po natin. So pray for wisdom
for church leaders as they develop programs and initiatives that nurture marriage and families. Panalangin po natin na bigyan ng Lord ng wisdom ang ating po mga pastors, CMTs, ang mga leadership po natin, ang taas, para makapag-create po, pati po yung main po natin, makapag-create po ng programs para po ma-nurture po yung marriage and families. And then, meron po tayong illustration po dito on marriage and families. Alam niyo po yung brick wall, 'di ba po sa mga semento na pader na nakikita po natin, may mga bricks po 'yan. So, ito po ay illustration ng i-imagine po natin na ang pamilya po natin ay brick wall. So, each brick represents an individual family member. So, bawat brick po na yan, nire-represent po niyan ang husband, ang wife, ang children. So, each essential in creating a solid and unified structures. So, when the foundation is strong, pag matibay po yung pundasyon, the wall stand tall and firm. Diba po? Kahit po anong pagdaanan ng tahanan, diba po, ng brick na ito, basta matibay, it will stand firm. Amen po ba? So, however, if any of the bricks are weak, kung weak or may crack or improperly placed, para pong yung bahay natin 20 years ago. Di ba po? Parang yung bahay din po natin sa poblasyon. Sobrang baby pa po kami, nandun na kami. So may the stability of the entire wall is compromised. So sa marriage and family po natin, alam po natin na ang dapat na maging pundasyon natin ay si Lord. Amen po ba? Si Jesus Christ. And the bricks are the members of the family who must each be nurtured, strengthened, and positioned correctly for the family to thrive. Na sana each, ang sinasabi po dito, each, hindi lang po mga magulang na may favoritism tayo. Amen po ba na yung favorite po natin, yun lang yung tinuturuan natin. Amen. So wala po tayong favoritism, and I believe wala naman po talagang favoritism ang magulang. Kasi anak nila lahat eh. Amen po ba? Wala silang favoritism. It's just that example po, yung isang anak ay talagang sumusunod, na nararamdaman ng magulang na talagang mahal. Siyempre, nata-touch po yung magulang. Eh, di ba, yun din naman po yung sinasabi po ng Bible na kapag in-honor mo ang magulang mo, it will, kumbaga, hahaba ang buhay mo at pagpapalain ka talaga ng Lord. So, magma-manifest yun. Since minahal mo ang magulang mo, nirespeto mo ang magulang mo, sumusunod ka sa magulang mo, talagang pagpapalain ka ng Lord. Ngayon, wag po tayong mainggit sa mga kapatid natin na sumusunod sa magulang at pinagpapala ng Diyos. Kasi ginagawa po nila talaga ang salita ng Diyos. Ngayon, instead na mainggit tayo, ay gawin na lang natin, baguhin na lang natin yung sarili natin. Kasi mula sa araw na ito, gagalangin ko na yung magulang ko, rerespetuhin ko na yung magulang ko, alagaan ko na yung mga magulang ko. So, kailangan, bawat members ng family ay nurture po natin, na-strengthen po natin. So, just as bricklayer carefully lays each brick with precision and care, so too must we invest in each member of our family. Kaya po, tama po yung matatanda eh. Dati po kasi naabutan ko pa yung lola ko na tuwing kakain po, wala talagang cellphone. Bawal, parang
ewan ko po, correct me if I'm wrong. Parang hindi mo ginagawa. So, sabi po dito, without the proper time and effort and prayer, sabi dito, cracks may form, representing broken relationship. Talaga pong inaalagaan po kasi talaga ang pamilya. Amen? Talaga pong binibigyan talaga ng oras ang pamilya. Talaga pong nag-e-effort po talaga tayo at kailangan po nating ipanalangin ang pamilya. Ngayon po ay ine-emphasize po natin ang family, ang marriage. Pero sana, huwag naman nating hayaan na pabayaan natin ang ministry. Amen po ba? So, dapat balanse lang po. May responsibility po tayo na dapat nating gawin sa family natin. Gawin po natin yon sa mga oras at panahon na hindi po tayo kailangan sa ministry. Pero pag kinailangan na po tayo sa ministry, sana nandun din po yung effort natin, yung oras po natin na gawin yung pinagagawa ng Lord sa ating pong mga buhay. Balanse lang po. So, alagaan natin yung family natin. Amen po, magkaroon ng time, ng effort, communication. Amen. Kasi kung lack ang communication natin, ayun, isa pa po yun sa problema na talaga pong magkakaroon ng broken relationship. At mahalaga po sa mga anak, yung mga important, ang tawag dito, events ng buhay nila, like graduation. Wag niyo pong hahayaan na hindi kayo kasama nila sa graduation. Ako po, blessed po ako kasi nung ako po'y nag-aaral, kahit po sobrang busy, dalawang pastors po yun ay magulang ko. So, ang laki po ng church na hinahawakan nila. Kahit gaano sila ka-busy, basta kapag ako po may competition na sinasalihan, lagi po silang nandun. Hindi sila nawawala. Tapos yung event na, halimbawa, may isang ka lang mag-18 years old, niraos po nila yun. Niraos po nila talaga yun. Ngayon, kung hindi naman po tayo nagkaroon ng event, nung 18 years old po tayo, mga anak, huwag naman kayong magtampo. Amen? Huwag naman po tayong magtampo. Anyway, may iba pang ways and means para i-celebrate yung birthday po natin. For sure, pag sinunod natin yung magulang natin, pag inalagaan natin sila, dadating yung time na ikaw naman ang gagawa nun sa magiging anak mo. So, these cracks may be small at first in the family structure. So, sa simula, maliit lang yan. Pero sabi ko nga po kanina, pag nagpatong-patong-patong-patong na, tapos walang nagso-sorry, walang nagpapakumbaba, hinahayaan lang na, ganito talaga kami, hindi kami pala sorry. Ganito talaga kami, hindi kami pala I love you. Minsan po kasi talaga kailangan ng pagso-sorry na, sorry kasi nasaktan kita kanina, gano'n. Kasi 'pag 'yun pinatagal, ta's hindi pinaunawa, magpapatong-patong, kaya hihina po yung structure ng family. So for the wall to remain strong, constant attention is required. Love, communication, and prayer acts as the mortar that holds bricks together, filling in the gaps and ensuring that every part of the wall works in harmony. Ano po uli yun? Love, communication, and prayer. Yun po yung nagbubuklod sa pamilya. So when challenges come, like storms and wind battering on the wall, a family built on the foundation of Christ with love binding them together can withstand anything. Ngayon po, pinapaalala lang sa akin ng Lord, kung ang magulang natin ay malayo sa tinuturo ng Diyos sa atin ngayong pong oras na ito, baka kailangan na natin mag-prayer cell. Amen po ba? Baka kailangan na nating simulan na ipanalangin ang salvation ng ating mga magulang. Amen ba mga kabataan? Kasi malaking impact sila sa atin. Para sila din maunawaan tayo in the future. Wala naman kung wala naman nasasayang na panalangin sa Diyos.
depende sa ating pagsusumikap at consistency yung atin pong pananalangin. Kung talagang marubdob kang nananalangin, hindi ka tumitigil para lang makakilala ang both parents mo, in time, 'di ba po? In time, nakakakilala sila sa Lord. And dapat din maging good example ka sa kanila. Amen? Maging good example ka sa mga magulang mo para ma-born again din sila. So in this illustration, we are reminded that just as a brick wall requires intentional care, so do our marriage and families. When we invest in each other, lean on Christ as our foundation, and hold one another up in love, we build a family that is unshakable no matter what storms come our way. Napakaganda po na makita ang pamilya na talagang nagkakaisa. Amen po ba? Kaya kailangan po mag-invest po talaga tayo. Si Jesus ang gawing foundation at punuin natin ng pagmamahalan, ng pagmamahal ang buong pamilya po natin. So conclusion, strengthening the foundation of marriage and family. So as we seek the Lord in this season of fasting and prayer, let us not overlook the importance of lifting up our marriage and families. Ipanalangin po natin. Amen. Wag lang yung mga work natin, studies natin, wag natin over look na ipanalangin yung marriage natin and then yung family po natin. So God desires that our family reflect His love, grace, and unity, and through prayer and intentional effort, we can see His plan for families come to fruition. So let us pray that marriage will thrive, families will grow in faith, and the next generation will be equipped to carry the torch of God's truth. Basta ano lang po, yung foundation gawin lang natin matatag, eh kung hindi man po ganun ngayon, ay simulan na po natin na mag-transform into Christ-likeness para man lang yung testimony ay magkaroon ng impact po sa ating pong buong pamilya. Do'n po tayo magsisimula. Ngayon po, kung meron na po tayong mga Bible study within our families, eh pagpatuloy lang po natin yung mga gano'ng gawain. Tapos po pahalagahan natin yung magulang natin and unawain naman po natin yung ating pong mga anak. Minsan po matampuhin yung mga anak, eh, 'no? Kapag binili ng ganito, eh, favorite na agad ng nanay, ng tatay. Pero hindi gano'n yun, eh. Hindi gano'n yan mga anak, eh. Lagi natin tatandaan walang favorite si mommy tsaka si daddy. Lahat kayo mahalaga, lahat kayo ay tinuturuan lang ng ating mga magulang. Kaya huwag kayong magtatampo sa kanila. Ayun, kung di natin maramdaman yung pagmamahal, maging open tayo sa kanila kasi the truth will set us free. Baka mamaya yun lang yung naiisip mo, pero hindi naman yun yung hindi naman yun yung pinapakita or gustong ng atin pong mga magulang. Kaya nga po 'di ba sa pinag-uusapan natin ngayon, napakahalaga po ng communication. Communication. Amen po ba? Para po magkaisa ang pamilya. So ngayon po ay magpe-pray po tayo. Puwede po bang yumuko po tayong lahat at pumikit at simulan po nating ipanalangin ang atin pong pamilya. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon, idulog po ang pamilya po natin. So ano man pong kalagayan ng family natin, i-open po natin sa Lord ngayon. At naniniwala po ako na nakikinig po ang Diyos. Basta buksan lang po natin ang ating pong mga puso.
Bibigyan ko po kayo ng mga ilang mga minuto para po manalangin. Praise God. Para po sa mga walang parents ay ipanalangin po natin yung mga guardian po natin. Kung sino man po yung kasama po natin sa bahay. At kung malayo lang po yung mga magulang natin, panalangin po natin sila. Sister Luisa, pwede po ba na manalangin po kayo? Idulog po natin yung pamilya ng bawat workers sa oras po na ito. Okay lang po hindi ako magbukas ng camera kasi karga ko yung vape. Okay lang po. Ang pagpe-pray po yung bawat family po ng pamilya po. Opo, bawat pamilya po ng mga workers. Yes po. Kahit di ko na po mabanggit yung mga names dahil hindi ko kilala. And re-requesting ko lang po sana, kagaya ng sinabi ni Pastora Pastora Ami kanina, isasama po sa prayer sa 8 watches. Pwede po padala niyo po sa akin yung names ng family po. Yung parents, ay magkakapatid. Basta po yung isang family po, pwede po masuyo na ipadala lang po. Ngayon magpe-pray po tayo. And then, yun po yung hati-hatiin po namin sa 8 watches para may mag-pray po ang pamilya everyday. Sige po, tayo po ay po agad na natin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa patuloy na pinupuri ka po namin at pinagsalamatan. Salamat po sa pagkakataon na kami ay tutulog sa iyo. Pero sa oras na ito, ang dalangin po namin, hihingi po kami ng tawad sa lahat ng kasalanan namin nagawa. Even Panginoon, sa aming pamilya, kung minsan nagkukulang kami sa pagkinawan, kami sa pag-ibig, nagkukulang kami, Panginoon, dahil sa sitwasyon sa mundo ito, Panginoon Lord, na mga pamilya ay nawawasak at sinisira ng kaaway. Lord God, in Jesus' name, sa ito, hinihiling ko po, Panginoon, ang lahat na kasama namin ngayon. Lord, 101 workers po kami dito. Hindi ko alam kung meron pang iba, more than 100. Lord, kilala mo po ang bawat isa. Alam ko po, Panginoon, hindi po namin maisa-isa ang bawat pamilya. Pero unahin na po, Panginoon, sa lahat ng workers, sisimulan ko po, Panginoon, na itaas ang pamilya ni Pastora Kay, Pastora Abby, ang pamilya ng mga CMPs, ang pamilya ng mga main CEDs, ang pamilya ng bawat leaders, ang pamilya ng bawat workers, trainees, members. Lord, you know us, Panginoon, kilala niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, kasama namin ang aming mga pamilya. Pero totoo, Panginoon, na sa pamamagitan ng pananalangin ay mako-cover, Panginoon, ng aming pamilya. Kaya maraming salamat. At patuloy, Panginoon, inaangkin ko, Lord, no weapon formed against us shall prosper or succeed in our life. Hindi pwedeng
wasakin ng kaaway ang aming pamilya. As long as we know, Lord, the power of prayer, we know, Lord, that the power of prayer ay hindi kayang hatangan ng kaaway. Matututo kami maging matalino. Kung matututo kami, Panginoon, na magbigay ng panahon sa pananalangin, sapagkat, Panginoon, ang pananalangin, ito yung weapon namin, Lord, ito yung weapon namin against the attack of the enemy, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And this time, sa pangalan ni Jesus, we declare, any satanic arrows na pinapakawala ng kaaway sa bawat pamilya, espiritu ng pag-aaway, espiritu ng hindi pagkakaunawaan, espiritu ng jealousy, espiritu ng inggitan, espiritu, Panginoon, ng pagwawalang bahala. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng espiritu na ito ay winawasak at inaalisan po namin ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, we pray in the name of Jesus. Let your covering be upon us. Let your mercy, your grace, Panginoon, be upon us. Hayaan mo, Panginoon, the miracle of salvation ay maranasan ng bawat pamilya through our lives, Panginoon, sa pamamagitan ng aming buhay, sa pamamagitan ng aming paglilingkod, sa pangalan ni Jesus. Kaya, Panginoon, patuloy na sa oras na ito, dinadala namin sa iyo ang bawat pamilya. Alam po namin, mahal mo ang bawat pamilya. Alam ko po namin, Panginoon, gusto mong iligtas ang bawat pamilya. At kung kami, Panginoon, parang naguguluhan, nako-confuse, hindi namin alam kung anong aming gagawin, ang mga oras namin ay nauubos sa mga bagay, Panginoon, na hindi naman nagkakaroon ng kahalagahan, Panginoon. Lord, I pray, tulungan po kami, Panginoon, yung pananalangin ay magawa po namin sa araw-araw, sa panahon, Lord, na talagang sa sa bawat umaga, lagi namin iusal, Panginoon, ang kaligtasan ng bawat pamilya. At Panginoon, patuloy ko pong itinataas ang lahat ng pamilya, lahat ng workers sa pangalan ni Jesus. No attack of the enemy shall prosper in the name of Jesus sa buhay ng bawat isa. And thank you, Lord, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, we refute every tongue that rises against us in the name of Jesus, in the name of Jesus. And this is our heritage, Panginoon. Ito, Panginoon, ang aming inheritance sa iyo, Panginoon. Yung kabutihan mo, yung righteousness mo, Panginoon, ay patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na maging seryoso kami, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord, talagang makipaglaban kami sa kaaway. At ang pwede namin, Panginoon, ilaban ay ang aming paglubot at aming totohanan, Panginoon, na pagsamba sa iyo. Lord, nananampalataya po kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ito po yung aming pananampalataya na kung kami, Panginoon, ang aming puso, ang aming buhay ay tunay na naka-submit sa iyo, Lord, lahat ng panalangin namin ay marinig. Lahat ng panalangin namin ay ipagkakaloob. Even mga kakulangan namin, Panginoon. I-bless mo ang bawat pamilya. Dahil yung totoong tumanggap sa iyo, yung totoong tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas, may pangako ka sa amin, Panginoon, na kung kami ay tinanggap ka at kami naligtas, may pangako ka sa Acts 16:31 that our family, Lord, ay patuloy ding maliligtas. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, maging mapagtiyaga, maging patient kami, Panginoon, sa paghihintay at huwag kaming magwalang bahala. Malapit ka nang dumating, Panginoon, nakikita na namin ang lahat ng signs, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lagi namin tingnan ito, na talagang kami din po ay magmadali, Panginoon, to share your word, to share the gospel, O Lord, in the name of Jesus. Ukarabakas, salamat pa. Ikalamat pa. Patuloy po kayong mahabag sa buhay ng bawat isa. Alisin niyo po, Panginoon, sa aming mga puso yung unforgiveness of God.
mga pain, yung hurt na naranasan namin mismo sa loob ng pamilya. Yung mga bata, Lord, mga kabataan na nawawala yung kanilang self-worth. Lord, we pray in the name of Jesus, sa panalangin namin kung nawawala man yung self-worth nila, Panginoon, nakita nila ito sa iyo. Ikaw ang tumulong sa buhay ng bawat isa. Ang buhay ng mga kabataan ay nasisira sapagkat akala nila walang nagmamahal sa kanila. Lord, napakabuti mo sa buhay namin. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Napakabuti mo sa church, kabuuan ng church namin. Napakaraming bata, maraming kabataan. Kami mga elders, kami mga matatanda, tulungan mo po kami maging model, maging magandang example para sa mga kabataan ito, Panginoon. Bigyan mo po kami ng puso, Panginoon, sa paglapit nila, Panginoon, nandun yung habag, nandun yung mercy, nandun, Panginoon, yung compassion, tulad kung paano mo kung tinitingnan ng bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, alisin niyo po kung meron ng wall, Panginoon, mula sa kabataan, papunta sa aming mga elders, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapag-reach out din po kami ng mga kabataan. Mga kabataang ito, Panginoon, ay maging malapit sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, ang mga pamilya na hindi nagkakaunawaan, Lord, dinadala namin sa iyo sa pagpalang kamay mo, Panginoon. Ang mga pamilya, Panginoon, na parang walang pag-asa. Lord, isa lang, Panginoon. Isa lang yung lagi mong pinatutunayan sa amin. Na yung overflowing na pag-ibig na nagmumula sa iyo, na pag yun po ay napunta sa aming puso, magkakaroon, Panginoon. Magiging masaya at tahanan, O God. Magiging masaya. Yung mga kapatid namin, sa mag-asawa, yung mga weakness na yun, Panginoon. Lord, kung matututunan namin tawanan, Lord, yung mga weaknesses na yun, na kami ay hindi maiinis, magagalit, makikita nila, Panginoon, yung pag-ibig at pagmamahal namin sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, yung respeto ay napakahalaga. Yung paggalang sa matatanda, and even yung matatanda ay napakahalaga ang pagrespeto nila sa mga bata, Panginoon. Sinasabi, Panginoon, ng iyong salita na kami mga matatanda, kami mga elders, ay kailangan namin turuan ang mga kabataang may asawa, O God. And even yung mga matatandang lalaki, Panginoon, sila'y maging magandang example ng mga kabataan, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, maging ina at ama, maging sa church, O God, maging mapagbigay kami, Panginoon, at makita po, Panginoon, sa aming buhay, yung pagmamahal na nagmumula sa iyo. We glorify your name, O God. Salamat po sa napakagandang katuruan ngayon. Truly, Lord, that you hate divorce, O God. You hate divorce. Ayaw mo na ang pamilya ay nasisira. Kaya Lord, we pray, patuloy mo pong patatagin ang bawat pamilya. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang maging pundasyon ng pamilya. At isang napakahalaga, Panginoon, na napakahalaga upang mabuo ang isang pamilya ay makapagtatag sila ng family altar sa kanilang tahanan, O God. Sa simula, kahit once a week, O Lord, napakahalaga ng sharing ng salita ng Diyos. Napakahalaga, Panginoon, na doon makikita yung pagrespeto namin, yung paggamit ng words, O God, yung pagsasalita namin. Kaya Lord, naniniwala po kami, Panginoon, naniniwala po ako, Panginoon, na walang mahirap kang gawin sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, ikaw ang mag-reach out, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. And Lord, ang Warrior Intercessors Network ay nakahanda. Tulungan niyo po kami na maipanalangin ang lahat ng pamilya at maging mabilis, Panginoon, ang salvation, miracle of salvation sa bawat tahanan. Mabuksan ang bawat pamilya, ang bawat tahanan. Dahil totoo, Panginoon, Lord, kung minsan sariling magulang ang nagbibigay ng sakit sa kanilang mga anak. Lalo na, Panginoon, yung iba, sobrang tough love ang ginagawa nila, Panginoon. Sobrang higpit, Panginoon.
Tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-share ka sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, na this generation, Panginoon, ay ma-empower namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ma-disciple namin, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, I pray, ang bawat kabataan ay makakuha ng magdi-disciple sa kanila, bukod sa kanilang life group leader. And Lord, I am willing na mag-disciple. I am willing to help, Panginoon, sa mga kabataan, O God. At tulungan niyo po kami, Panginoon, even yung panahon namin, yung oras namin, talagang kulang, pero pag ginawa ng paraan, ay nagagawa ng paraan. Tulungan mo po kami, yung mga lonely, yung mga nahihirapan, yung nasasaktan, O God, yung ginagamit ng kaawang kayo ng buhay, dinideceive, pinagsasamantalahan, Panginoon, ng mga kabataan. Lord, tulungan mo po sila na makita nila yung self-worth nila ay mula sa iyo, that they are loved, sila ay mahal mo, Panginoon. Kaya Lord, hallelujah, hallelujah. We bring, Lord, our home, Panginoon, into your hands, O God. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat tahanan, ang bawat pamilya, ay ikaw po ang maghari. Tulungan mo kami, Panginoon, kung sa mga kabataan, hindi pa nakakilala ang magulang, then tulungan mo po ang mga kabataang ito na sa kanilang murang edad na gustong maglingkod at gusto, Panginoong, ipasakop ang buhay sa iyo. Sa anniversary namin, Panginoon, ino-offer namin ang bawat pamilya ngayong 15th anniversary. Lord, we pray, Panginoon, in the name of Jesus, na maging glorious ang aming anniversary. At yung ginagawa namin, 21 days fasting, Panginoon, will be rewarded, Panginoon. We know it, Lord, na lahat ng ginagawa namin, as long as it is truly genuine, kung ito ay totoo sa aming puso, there is a reward sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, that pinagpapala mo, Panginoon, ang mga humahanap sa iyo ng buong puso. Thank you, Lord, na ang mga nagpapakumbaba ay itinataas. Thank you, Lord, dahil alam na alam po namin kung gaano mo kami kamahal. Kung gaano mo kamahal, Lord, even we experience, Panginoon, sa pamilya, kung minsan nandoon yung selos, nandoon ang inggitan. Pero Lord, salamat po sa pagtuturo niyo sa amin na patuloy na mga mahihina, kaming malalakas, ay talaga ibigay namin yung pag-ibig. Ibigay namin yung pangunawa, O God. And Lord, it is our victory. Yun po yung victory namin, Panginoon, dahil alam namin kung paano labanan ng kaaway. Kung ano ang ginagawa niya sa bawat pamilya, pag-ibig lang ang pwedeng ilaban sa kanya at ang aming tunay na pananalangin. Kaya Lord, maraming po salamat. Tulungan mo po ang bawat isa na makapag-move on kami, makapag-move on. Kung meron mang mga bagay, Panginoon, na nasaktan, Lord, makapag-move on at patuloy na makalimutan namin yung hurt, yung sakit, yung pain, Panginoon, yung puso, Panginoon, na nasugatan. Tulungan mo po kami, Panginoon. Overflowing love mo ay mag-overflow upang yung forgiveness, O God, ay patuloy na maranasan. Lord, napakaganda ng plano mo sa aming church. Napakaganda ng plano mo sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami, lagi naming makita yon. Hindi kami mapagod, hindi namin makita laging ang daming ginagawa sa church. Lord, hindi namin yon makita. At lagi namin tingnan na lahat ng ginagawa sa church, devotion, lahat ng trainings ay para sa amin upang ma-equip kami, upang maging handa kami sa mundong ito, sa labanang ito, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming pong salamat because, Lord, ang gusto mong ibigay sa amin is isang lubos, ganap, at buhay na kasiyasya. Kaya Panginoon, naangkin po namin ang katagumpayan sa buhay ng bawat isa sa gabi ito. Maraming po salamat at patuloy, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Maraming po salamat sa pagkakataon na ito. Pagamat kami magkakahiwalay, ang aming mga puso, ang banal na spirito, ang patuloy na nagko-connect sa bawat puso ng bawat isa. Kaya mo, Panginoon,
na yung pagpapatawad ay mai-release namin sa mga taong nanakit sa amin, sa mga kabataan, even sino man yung nanakit sa kanila, parents nila, Lord, sa sobrang higpit, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, and we offer, Panginoon, ang aming mga buhay para, Panginoon, sa pangangailangan ng mga kabataan. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Pastora Abby, ni Pastora Kay, na talagang hindi kayang tawaran ang kanilang ginagawang paglilingkod at pagmamahal sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, bawat sa makita namin yun, yung pagmamalasakit, yung pagmamahal, yung puso nila na gustong-gustong matrain ang bawat isa upang maging handa, upang maging matatag sa labanan ngayong Panginoon. Tunay na pinagkakatiwala po namin sa iyong gabi ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri pagsamba. Ang lahat po ay magsabi na Amen and Amen. And God bless us. Amen. Praise God. Thank you po, Sister Luisa. Welcome po. Ito yung baby, oh. Karga po. Miracle baby. Kaya po siya, oh. Tulog na tulog. Hello. Sa Sunday po, pumunta ko sa church. Amen po. So ngayon po dadako na po tayo sa ating closing prayer. Tinatawagan ko po si Tita Pao para pangunahan po tayo. Magandang gabi po. Muli po tayo po ay yumuko para po sa ating closing prayer. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Tunay o Diyos na pinasasalamatan ka namin muli sa gabing ito na pinagkaloob mo po sa bawat isa. Sama-sama po kami nag-a-agree sa lahat po ng prayer items na narinig po namin, Panginoon. Una, ikaw yung nakarinig nito, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, na bukas ang langit upang ang mga panalangin na yon ay tugunin sapagkat ang sabi mo sa iyong salita, ano man ang hingi namin sa iyong pangalan, ito'y pagkakaloob mo at ano man yung mga panalangin namin, Lord, maniwala kami na ito'y natanggap na namin at kami ay makatatanggap pa. Kaya sa gabi pong ito, Panginoon, selyohan mo po na yung banal na dugo, ang lahat po ng pinanalangin ng bawat isa, lalo na sa pamilya na meron kami, Panginoon, sa prayer about the family, O God. I-bless mo po ito, Panginoon. Maging sa buhay po ng aming Pastora Abby, marami pong salamat sa kanyang buhay. Lord, na hindi siya nagkakaroon ng pakiramdam na pagod, subalit napapawi ito, Panginoon. Pag yung paglilingkod niya sa iyo, Panginoon, ay ginagawa niya, Panginoon, sapagkat the joy of the Lord is her strength, O God. Kaya marami pong salamat sa buhay niya. Palagi mo po siyang iingatan saan man siya magpunta. Lalo na, Lord, sa kanyang pagtatrabaho, nandun yung pangunguna mo po sa kanyang buhay, yung Holy Spirit mo, Panginoon, na lagi mong iniiwan sa kanya, Panginoon, at nasa kanya ang laging magdadirect ng kanya pong ginagawa, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, na ano man yung desire ng kanyang puso, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang magkakaloob nito, Panginoon, sapagkat ang sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, when we delight ourselves in you, you will give the desire of our heart, O God. Kaya marami pong salamat, Panginoon, na anumang nangyayari, nagaganap sa buhay po ni Pastora Abby. Ikaw po yung lagi, Panginoon, nabibigyan ng kaluguran sa kanya pong buhay. Marami din pong salamat sa buhay din po ni Pastora Kay na aming pong spiritual leaders, O God, at patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo po, Lord, na ang kaligayahan ng puso nila, Panginoon, ay laging ikaw yung sentro nito, Panginoon. At marami din pong salamat sa bawat workers, sa bawat leaders, at lahat po, Panginoon, na bumubuo ng kabuuan po ng Bagbagin Church, O God, JIL, O God, in the name of Jesus. Marami pong muli salamat sa gabing ito. Hayaan mo po, Panginoon, na maranasan namin yung kapayapaan sa aming pong pagtulog, maging sa aming pong paggising. Ikaw po yung mauna po namin
puso po namin at nasa isip, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen, amen. So ngayon po, inaanyayahan ko po ang bawat isa po na mag-open camera po for picture taking. Open camera po. Yun, yung gaganda niyo po. Okay po, habang nag-open po yung camera yung iba, pwede na po kayong mag-attendance. Okay po, ready po. And one and press po. One and press. 1, 2, 3. Ay, okay na po ba yung mag-picture? One and press. 1. Bayan po. 1, 2, 3, go. Okay po, thank you po. Huwag niyo pong kalimutan po mag-attendance. Thank you so God much bless po. po, everyone. See you tomorrow po ulit. God bless po. God bless po, everyone. Thank you po, God Pastor bless Abby. us all po. God bless po. Welcome. Glory to God. God bless po. Sir Abby, thank you po, God bless. Po kaya, attendance na naman. Hindi Yes. makapag-submit. God bless po. Yes, attendance po. Okay. Ito na naman po, attendance.